Ito tinatanong ng subscriber natin na kung may CBA daw ba ang mga empleyado sa kanilang kumpanya o sa management kapag nag-resign, may makukuha daw bang separation pay. So pag-uusapan natin yan in relation doon sa payment ng separation pay sa Article 300 ng Labor Code at kung ano ang patakaran sa pagbabayad ng separation pay ng isang kumpanya. So as a rule, pag sinabi mong resignation sa Article 300 ng Labor Code, walang bayad ng separation pay yan. Ang may bayad lang ng separation pay, ito yung kapag tinanggal ang isang empleyado dahil sa na-retrench, na-redundant, nag-close yung business, hindi naman tungkol sa losses, napalitan na siya ng robot, yung installation of labor saving devices, computer, ganyan. Yun, may payment of separation pay yun. Tsaka kung natanggal ang empleyado dahil sa incurable disease sa ilalim ng Article 299 ng Labor Code, merong separation pay. Pero pag nag-resign sa Article 300, as a rule, walang payment of separation pay yan. May exception dyan, pero very rare. Ito yung mga empleyado na nag-form ng union sa loob ng kanilang kumpanya. Pag nag-form ka kasi ng union, nagkakaroon kayo ng collective bargaining agreement or CBA sa inyong mga kumpanya. Ngayon, kasama dyan sa collective bargaining agreement, lahat ng mga gusto niyo pag-usapan. Kasi nga, sabi ng ating batas, kapag gumagawa kayo ng kontrata, sakop kayo ng prinsipyo ng autonomy of contracts, no? Ibig sabihin, the parties can stipulate anything, no? Establish such clauses, terms and conditions, as long as they are not contrary to law, morals, public order, public policy, no? Yun ang mga limitations. Ngayon, kapag may CBA ang isang kumpanya, meron na sila ngayong mutuality of contract sa mga empleyado niya, no? Yung management, tsaka yung empleyado, ng CBA, yan ay isang kontrata. Dapat respetuhin nila yan kasi yan ay isang binding agreement between the parties. Now, sa CBA, dahil isang kontrata yan, governed by the mutuality of contract, sinasabi nila dyan minsan na kapag nag-resign ng isang empleyado, na member ng union, siya ay pwedeng bayaran ng separation pay. May mga ganon, ano? Pabayaran ng separation pay. Halimbawa, kung naka 5 years in service siya, tapos nag-resign, pwedeng i-stipulate nila o pag-usapan na babayaran siya ng separation pay kahit resigned, no? So, take note, sa batas, pag nag-resign ka, kahit nakailang taon ka pa dyan sa kumpanya, at for whatever reason, walang separation pay. Pero, pwede ninyong pag-usapan sa kontrata ng employer mo. Na in this case, example ka natin, na kapaloob sa kanilang CBA. Pwede yan. So, magiging binding agreement yan sa mga partido. So, with that exception sa general rule, yung mga CBA na yan, kung napag-usapan dyan. Pero kung wala sa CBA yan, wala kang karapatan na i-demand yan. Okay? So, pag napanood mo to, tingnan ninyo ang inyong CBA kung may ganong provision doon na kahit mag-resign ka, pwede kang bayaran separation pay. So guys, if there's anything more na you want to get clarified on, let me know in the comment box. And again, thank you for watching this video and I hope to see you in my next ones. God bless.